Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 24, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 6, verse 7 to 15. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng Amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Napakaganda noong gospel natin for today. At marahil tayong lahat ay pamilyar na doon sa panalangin ng Ama namin or Our Father. Pero ito yung gusto kong bigyan natin ng reflection ngayon. Yung introduction, no? Yung introduction ni Jesus. Ano ang sabi niya? Sa inyong panalangin, huwag kayong gagamit ng maraming salita. Tulad ng mga hentil, no? Sapagkat iniisip nilang pakikinggan sila dahil sa dami ng kanilang sinasabi. Ito muna yung first, no? Na pagnilayan natin ngayon. Minsan po, ito yung ginagamit laban sa pagdarasal ng rosaryo. Paulit-ulit naman. Paulit-ulit naman yung Hail Mary. Repetitive yan. Wala sa ano yan. Wala sa Bible yan. Actually, lahat po nung dinadasal sa rosaryo, nasa Bible. No? Pero ano ba yung binabanggit na paulit-ulit? Yung tinutukoy ni Jesus dito ay hindi yung paulit-ulit na panalangin. Ang tinutukoy niya ay ito. Yung walang pusong paulit-ulit na pagdarasal. Walang puso. Please take note. Yung walang puso. Yung iniisip natin na mapipilit natin ng Diyos dahil sa dami ng salita. Ito yung parang tinutukoy ni Jesus na gustong i-correct yung ating thinking. Hindi masama ang paulit-ulit. Dahil sa katunayan, si Jesus mismo sa halamanan sa Gethsemane ay nagdasal ng paulit-ulit. Ang rosaryo ay hindi basta repetition. Ito ay meditation. Habang inuulit ang dasal, pinagninilayan ang buhay ni Kristo. Di ba? Parang awit ng isang kanta. Doon ba sa isang kanta meron paulit-ulit? Yung chorus. Di ba? Paulit-ulit natin kinakanta yung chorus hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil may kahulugan ito sa puso mo. In short, hindi ang dami ng salita ang mahalaga, kundi ang lalim ng puso mo. At ako man, sasabihin ko, kahit na ikaw paulit-ulit na nagdarasal ng rosaryo, pero wala sa puso mo'y inuulit mo, sorry, it is useless, it is senseless. Yung iba, yung makapag-usal lang ng rosaryo, dun nawawala. Dun yung sinasabi ni Jesus na paulit-ulit. Pero kung bawat ulit mo, pinagninilayan mo, minemeditate mo, bulay mo, well, you are doing a good thing. Ikalawa, ito yung sabi ni Jesus
no? Sa introduction ng Ama namin, alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin. Hindi pa kayo nagtataka? Kung alam na pala ng ating God the Father yung ating hilingin, bakit pa tayo magdarasal? Diba? Eto ha, wait. Yung pag tayo nagdarasal, hindi tayo nagdarasal para magbigay ng information kay God. Nako, syempre alam ng Diyos ang lahat sa atin. Hindi siya ignorant na kailangan natin na sabihan. Pero, bakit pa po tayo magdarasal? Kasi alam mo, yung panalangin, ang purpose nito ay para baguhin ang puso natin. Dahil kapag tayo ay nagdarasal, natututo tayong magtiwala sa Diyos. Natututo tayong umaasa sa ating Ama. Natututo tayong magpasakop sa kalooban niya. Yan yung purpose bakit tayo nagdarasal. Nagdarasal tayo hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi nagdarasal tayo para baguhin ang puso natin. Alam mo, ang panalangin ay relasyon. It is a relationship. Diba? Kapag ba may mahal ka, importante sa'yo, hindi ba? Hindi ka naman nakikipag-usap lang kapag may kailangan ka. Ikaw ba, gusto mo yung i-chat-chat ka na lang kapag may kailangan sa iyo? Gusto mo ba yung naalala ka lang kapag wala siyang magawa, bakante yung oras niya? Of course, ayaw natin ng ganon. Gusto natin yung may effort. Yun ang hinahanap natin. Nakikipag-usap ka dahil mahal mo. Nakikipag-communicate ka dahil mahalaga sa iyo. At ganito din ang panalangin. Hindi ito pagre-report, hindi ito demand letter. Ang panalangin ay pakikipag-ugnayan. It is a relationship. Minsan, nagdarasal tayo para baguhin ng Diyos ang sitwasyon. Pero alam mo, kadalasan, binabago niya muna ang puso natin. Kapag inuulit mo yung rosaryo, hindi mo inuulit para pilitin ng Diyos. Inuulit mo para patibayin ang sarili mo. Kapag sinasabi mong Ama namin, pag nananalangin tayo ng Ama namin, pinapaalala natin sa sarili natin na may Ama tayong nagmamahal sa atin. Kaya paano natin to mai-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? Paano natin ito maisasalabat? Number 1, let us be conscious. Manalangin tayo na may puso. Let us pray from the heart, hindi ang labi. Kung minsan, kung yung may puso na isang Ama namin o isang Aba Ginoong Maria or your favorite prayer basta galing sa puso, it will be enough. Kahit 1,000 beses mo ulit-ulitin, kung wala sa puso mo, wala din. Hindi mahalaga ang haba ng panalangin. Mahalaga yung sincerity ng iyong panalangin. Pangalawa, sa mga nagdarasal ng rosary, okay lang po, ginagalang natin yon. Gawin natin na ang rosary ay meditation. Huwag lang bigkasin pag nilayan natin yung bawat mystery na pinagdaanan. Pangatlo, syempre, itong manalangin kahit alam na ng Diyos. Dahil ang panalangin, it's a relationship. Hindi ito pagbibigay ng impormasyon. Let us pray. Ama naming nasa langit, sobrang thank you dahil kilala mo kami bago pa kami magsalita. Alam mo yung bigat ng puso namin, alam mo yung dinadala namin bago pa man namin ibuka ang aming mga bibig. Turuan mo kaming manalangin, hindi para dumami yung aming salita, para maging maganda yung aming pananalita, kundi para mapalalim yung aming relasyon sa iyo. Kapag inuulit namin ang aming dasal, naway maging totoo ang aming puso. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong kalooban at magpatawad
tulad ng iyong pagpapatawad sa amin. Amen. Friends, kung may kakilala kang nalilito kung bakit ba kailangan nagdarasal, o yung mga taong hindi na nagdarasal dahil nawala na ang kanilang puso, o may tanong tungkol sa paulit-ulit na dasal, malamang itong audio gospel na ito ay magandang paliwanag na kailangan niya. I-share natin ito. Huwag kang mag-alala. Basta si Lord ang bahala, pakinggan niya, tanggapin niya. Ang Diyos ang bahala. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga classmates, sa GC, sa mga kaibigan, kamag-anak, sa ating mga kapamilya. And to those whom you love very dearly. Kasi alam mo, yung simpleng pag-share, nagiging paanyaya para mas lalong lumalim yung ating relasyon sa Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.